Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 11, 2026, Miyerkules, at ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Ang ating unang pagbasa pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 66 verses 10 to 14. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo ay sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapistahan po ng Mahal na Birhen ng Lourdes, at sa araw na ito ay ating inaalala ang lahat ng mga may karamdaman o mga may sakit, ang lahat po ng mga na nasa ospital, mga nakaratay o mga bedridden. Nawa ay sa tulong ng Mahal na Birhen ng Lourdes ay matamo nila ang kagalingan mula sa ating Panginoon. Siya naman talagang nilalaman din ang ating unang pagbasa sa araw na ito, na ito'y mensahe ng pag-asa, no? Nasa mga nakakaranas ng kadiliman, para bang sinasabi na may liwanag. Sa mga makaranas ng paghihirap ay ito'y matatapos na at magkakaroon na ng kaginhawahan. At yun nga, no? Isa sa mga nararanasan ng mga tao ay kapag sila ay nagkakasakit, no? Kasama na dyan na para bang nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng sigla, nawawalan na ng dahilan o saysay para magpatuloy. Pero yun nga po, no? Ang Mahal na Birhen ay isa sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Siya ang nagiging kumbaga pinapadala ng Panginoon para maghatid ng mensahe na magdudulot, no, ng kaligayahan para sa mga tao. At patuloy yang ginagampanan ng Mahal na Birhen. At magpakita siya doon sa France, doon sa lugar, no, kung ngayon ay tinatawag natin nga na Lourdes, ay nagdulot ito ng kagalingan para sa lahat ng mga may karamdaman. At maraming tao ang bumabiyahe pa, nagtutungo dito para lamang mapagaling sa kanilang mga karamdaman pisikal. Pero higit nga po doon sa hinihingi na pampisikal ay yung kalooban, yung magkaroon ng kapanatagan na talagang hindi matutumbasan ng anumang kayamanan, hindi mababayaran ng kahit anong halaga yung kalooban, no, o yung peace of mind, no, na tinatawag natin. Kaya nawa patuloy tayo na umasa, patuloy tayo na kumapit sa ating Panginoon, dahil mismo ang Panginoon naman din ang nagsasalita, at kapag sinabi ng Panginoon, tutuparin niya ito. Walang sinabi ang Diyos na nagdulot ng kabiguan sa tao. Madalas lang ang tao ay bumibitaw, napapagod, pinanghihinaan ng loob. Pero sana po, no, sa ipinahayag na aklat ni Propeta Isaías at siyempre sa tulong ng Mahal na Birhen, maranasan nawa natin yung
kaligayahan, no, na sinasabi dito. Yung kagalakan na pinakakaasam-asam natin, isang araw matatamo na natin ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.